Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto'y kahit paalipin. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin, wala namang nangyayari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi ka niyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat gagamitin niya laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang pumunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy, mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapaaalat ulit? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. At alam mo ninyo mga kapatid, patuloy tayo ngayong nagpapasalamat pa rin. Last week na tinatawag nilang Feb-Ibig, no? Pero sana kahit hindi na ho February, ay we still celebrate the gift of love.
No? Kahit hindi February 14, we remember the gift of love. Ang pag-ibig ay biyaya ng Diyos. Kaya nga pag sinabi natin biyaya ng Diyos, hinihingin natin sa Diyos. Ipinagkakaloob ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na may pag-ibig sa puso natin. Ngayon, kung minsan, bakit nagkakasakitan, ang sasabihin natin na wala na kasi ako ng pag-ibig dyan eh. No, talagang wala na akong, may matandang, talagang tumatanda talaga, no? Meron hong isang matanda itong narinig ko lang sa akin tiyan noon. Alam mo, wala na akong kaamor-amor sa'yo. Wow. You know, eventually, pagtanda ko, pinatutunan ko yung salitang amor, which is love, ang sakit pala noon. Wala na akong kaamor-amor sa bagay na ito, sa mga taong ito, sa lugar na ito. Wala na akong kapag-pag-ibig. Wow. That is so strong. So hard. Wala na akong pag-ibig sa'yo. Nasabihan ka na ba nun? Meron ka na bang gustong sabihan nun? Wala na akong kaamor-amor. Ang tanong lang ho bakit? Huwag mo sanang antayin na tuluyang mawala na. Kapag tila nararamdaman mo nanganganib na mauubos na ang amor, ang pag-ibig mo, everything is grace, ika nga. We ask the Lord, we beg the Lord, just like the disciples. Lord, increase our faith. Lord, increase my love. My love for you, my love for my family, my love for my health, my love for my friends, my love for my mission, increase my love. Kaya nga, paano natin mapoprotektahan? Dapat alagaan mo, ingatan mo, ipagtanggol mo ang mga bagay na mahal mo ngayon para hanggang bukas at sa habang panahon, tatawagin mo pa rin silang mahal. Meron nga akong isang biro noon, no? Matagal na ng biro ito. Nung ako po yung nagkabataang bilang pare, nagbibigay ng recollection, minsan nagagamit natin ito sa mga mag-aasawa. Noong February 14 lang, sa amin, sa Our Lady of the Assumption Parish. Wow! Sa tapat ng Manila Zoo, sa Laverisa, Manila. No, alam niyo, nagkaroon din po kami ng simpleng celebration ng Valentine's Day. Binless ho namin. Siyempre, nagbigay kami ng rosas, paper roses, at saka ho ng cookies, at blessing ng mga couples. Ang unang binasbasan yung mga mag-asawa. Meron po mga humirit, Father, paano naman yung mga byuda? Minsan din kaming nagkaasawa. O sige, bless din natin ang mga byuda. Pero alam niyo, pagtapos ko i-bless yung mga mag-asawa, nung tinawag ko yung mga byuda, nagtaka ho ako, yung isang misis, sumama rin sa pila, sabi ko, sister, makalimutan mo, buhay po yung asawa mo. Bakit parang nagmamadali ka? Tawa sila ng tawa. Kasi yung kanyang dati kong kasabihan na, sana nga ay asawa. Yung word na asawa daw ay sa paglipas ng panahon, unti-unting nababawasan na ang pagtingin sa isa't isa. Yung asawa, nawawala yung, nagiging sawa na. Pagtapos ng sawa na, ang pagsasama, dahil na lang sa awa na. Ay, wag naman dumating sana yung punto na wa na talaga. Pero bakit? Bakit nangyayari yung mga ganong bagay? Talaga bang sawa na at sa awa na lang kayo nagsasama? Nasaan na ang pag-ibig? Ingatan ninyo. Ang tanong ay hindi lamang sa kung ano ba ang dapat ninyong gawin, ano ba ang dapat meron kayo, ano ba ang sikreto. Ang magandang tanong din at pagnilayan ninyo, alamin nyo rin, ano-ano ba yung mga pwedeng sumira sa inyong pagsasama. Yan ang maliwanag na pinapaalala ng Ebanghelyo ni San Marcos ngayon. Ang babala ni Kristo at ang bili ni Kristo, putulin ninyo ang anumang bagay na pwedeng sumira sa inyong pagkatao, sumira sa inyong kabutihan, sumira sa inyo patungong kaligtasan. Kung ang iyong isang mata, dukutin mo. Ang isang kamay, putulin mo. Mainam pa nga daw na kulang ang isang bahagi ng iyong katawan na pumasok ka sa kaharian ng Diyos kesa naman sa buwang iyong katawan na ikaw ay mapupunta, sabihin na natin, sa impyerno. So, ngayon pa lamang, ang payo ng mga confessors,
ng mga pari sa kumpisalan, avoid occasions of sin. Alam mo, kapag nandun ka sa lugar na yon, lagi kang nagkakasala. Alam mo, itong bagay na ito, nagtuturo sa iyo magkasala. Alam mo, itong mga taong ito ay nagtutulak sa iyo sa pagkakasala, sa kasamaan. Abay, tanungin mo ang sarili mo, nasaan ang iyong sariling bait? Nasaan ang pagmamahal mo sa sarili mo? Lagi mo sinasabi, wala ka ng amor sa ibang tao, sa isang bagay. Tanungin mo rin ang sarili mo bago matapos ang Feb-ibig. Nasaan ang amor mo sa iyong sarili? Where is your love for yourself? Kung magpapadala ka lang lagi sa tukso ng iba, kung magpapagamit ka rin lagi sa ibang tao at sa mga bagay, you are no longer the manager of these things. You are being controlled by these things. Asan ang amor mo sa sarili mo? Kaya sa araw na ito, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon. Turuan niya tayo. Natanggalin natin ang sarili natin. Huwag nating antayin na ibang tao ang mawawala sa atin. Tanggalin mo ang sarili mo sa anuman at sino man na sumisira sa iyo. Na sumisira ng pag-ibig mo sa Diyos at sumisira ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Putulin mo. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pag-ibig mo na araw-araw mong ipinapakita, ipinaparamdam sa akin sa pamamagitan ng mga tamang tao, ng mabubuting bagay sa paligid ko. Panginoon, patawarin niyo po ako kung ang pag-ibig mo kung minsan ay aking sinasayang, ay pinababayaan ko dahil mas pinipili ko ang kaligayahan, karangyaan, kasikatang inaalok ng mundo. Panginoong Hesus, bantayan mo po ang pag-ibig ko sa mundong ito. At Panginoong Hesus, tulungan mo ako na ipaglaban ko, alagaan ko rin ang pag-ibig mo sa akin. Amen.